Hi guys, good morning. So ngayon dito ako sa storage room kasi nga dito nakalagay yung bike ko and ngayon papasok ako sa trabaho and yung oras ngayon is 5:18 ng umaga. So ito nga pala guys yung battery ng bike. So chinarge ko siya kagabi. So ngayon ikakabit ko lang siya. Yung ibang bike is yun yung mga bike ng mga boardmate namin. Boardmate ba? And alam niyo ba kanina, sabay lang kami ni husband nagising. Kasi nga same din yung time ng trabaho niya, pero mas nauna lang siya ng konti. Kaya nauna siyang umalis sa akin. Pero sabay kami nagising. Wait lang, isarado ko lang ito. Okay. So, it's already close. Magsuot lang ako ditong safety vest kasi nga madilim. Kaya magsusuot tayo. And also guys, sobrang lamig kapag umaga. Kaya naka 2 layer ako sa pang-ibaba. Naka-leggings at saka nakapantalon. Tapos ito, isusuot ko itong mamaya. Pero ngayon hindi muna kasi nga kailangan ko tingnan yung sasakyan sa likod kapag mag-drive. Nagbaon pala ako. So, suot din ako ng gloves. So, check natin yung battery. So, number 5 yung pagpatakbo ko. So, ilabas ko lang. Close ko lang. See? Number 5. Ito nga pala guys yung itsura sa loob. Yan. And this is me. So, kakarating ko lang yung trabaho. Medyo meron pa akong titirang 7 minutes bago kayo mag-start. Ito nga pala yung dala kong baon. So, nagluto ako kahapon ng ginataang karne at saka with rice. Nakakapagod. Kasi dito, hanggang pagdating mo sa baba, tapos akyat ka dito sa taas, abot ng mga 3 minutes. Nakadepende din kung gaano ka bilis yung paglakad mo. So, ayan. Mag-retouch lang tayo. Yung dalawa kong patrabaho na una na sila. Pero nasa kantin sila nagkakape. Hindi kasi ako nagkakape. Kaya, ayan. So, dito kami nagugus ng kamay. Ito yung tissue. Tapos, meron silang guys, napkin. Just in case na abutan ka tapos wala kang dala. So, ayan. Alam niyo ba guys, mamaya, yung uwian ko is 2:30 PM. So, maaga. I think magsabay kami ulit ni husband pag uwi. Di ko sure. Kasi minsan din umuwi din siya ng mga 3 PM. Gano'n, hindi na sobrang late. And by the way guys, yung iba kong gamit, iniwan ko lang siya sa locker. Mabuti na nga lang malangga ako dito sa CR, kaya nakapag-film ako. Nakalimutan ko guys ipakita sa inyo yung eyeglass na nabili ko. So, ito na yung ginagamit ko. Wala siyang grado ha. So, ayan. Sino ka dyan? Medyo maluwag nga lang siya dito. Nahulog kasi nga wala akong ilong. Char. Ito talaga yung disadvantage ng mga pango. Hindi ko makapit yung eyeglass. So, anyway guys. Nakatulong din to sa sa pag-work. Lalo na kapag screen, palagi ako nakatutok sa screen. So, ayan. Medyo lumiliit yung mata ko kapag susuot ako nito. So, ayan. Bye-bye, guys. Hi, guys. So, my work is done. And pauwi na ako. Oh, sorry, nag-bike na ako. And then, sobrang lakas ng hangin. Nilipad tong sombrero ko. Kaya nag-stop lang ako. So, lalagay ko tong air maps para hindi siya mapalid. So, let's go.
Drive again. Tingnan nyo, oh. Yun, oh. Ito yung daanan ko. So, yun. Ganyan lang yung daanan. Wala ditong ilaw. Kaya hindi ako dito dumadaan kapag gabi. Doon ako sa kabila. So, yun guys. Let's go! So, ayan guys. Kakarating ko lang and then na-park ko na din yung bike. And then, didiretso na ako sa tindahan kasi nga bibili ako ng mga sasahog ko sa pansit kasi magluluto ako ng pansit. So, ayan. Let's go. And you know what guys? May kikwenta ko sa inyo mamaya. Meron akong chichika sa inyo. So, punta muna tayo ng tindahan. Tingnan nyo naman guys, yung kalat ng cherry blossom, oh. Malapitan. So, ganyan yung itsura niya. So, let's go! Tingnan nyo itong flowers, oh. Ang cute! Ang dami nila dun. So, dito tayo guys pupunta. Tingnan nyo, oh. Hindi lahat ng area ng Netherlands malinis. Oh, tingnan nyo, oh. Ang daming kalat. So, dito ako pupunta guys sa, sa Turkish store. Itong Kafkas Supermarket. Maganda kasi dito kasi Lidl. Ito guys, so nakabili na ako ng itong snacks. Para siyang Oreo. Chocolate din. Tapos chicken. So guys, nandito na ako sa bahay and nakapag half bath na rin ako. And ngayon nagluluto na ako ng aming kakainin for dinner. So wala pa si husband. And bago yan, nagawa muna ako ng kwek-kwek. So ito yung pang snack ko lang kasi nagutom na ako. And yung manok, pinapakuluan ko lang. Tapos yung quail egg, ay kumukulo na. So ito yung hugo. Actually, ang dami. 18 na piraso. Pero kapag hindi maubos, babaunin ko sa work, diba? So, ito siya. Yung sinasabi ko sa inyo na mayroong story, kaibigan ko is, sinisanti siya sa work. So, hindi na siya makakapasok ng trabaho kasi nga, tawag nito, parang, pinalis na ba siya? Kasi ganito yung story. Bago pa ito nangyari, no last month, pinatawag din siya and nag-usap sila. So, yung unang meeting nila is about sa sinabihan siya na marami siyang mga mistake na ginagawa, mali-mali yung mga pinipik niya. So, madami yung mali niya. Tapos, after nun, sabi ng supervisor, sabi ng supervisor, titingnan daw nila next month kapag may mali ka na naman daw magawa. So, kumbaga, na yun, warning na sa kanya. Pero walang sinabing natatanggal siya sa trabaho, ganun. So, ayun na, kaninang umaga, habang kami nagtatrabaho, magamit siya ng phone. Pero hindi naman tuloy-tuloy. Like, panay siya kuha sa bulsa niya ng phone, gamit, and then balik naman, and then trabaho ulit. And then one time, naglakad-lakad yung supervisor, hindi niya nakita. So, nahuli siya na gumagamit ng phone. So, ayun, tinawag siya. Sabi niya, this is your last warning. So, last warning na daw yun. Pero walang sinabing na tatanggalin kita, ganun. Yun lang yung sinabi. And then, kanina, bago kami umalis ng work, tinawag siya ulit ng isang babae na supervisor. So, pumunta siya sa meeting room. And then, pagbalik niya, tinanong ko siya, sabi ko, anong pinag-usapan niyo? Nakimarites din ako. Sabi niya, hanggang Friday na lang daw siya pwede mag-work doon. Sabi ko, ha? Sabi ko, anong rason? Sabi niya, kasi daw marami daw siyang mga mistake na ginawa. Maliban doon sa last month na mga mali na ginagawa niya. I think nag-trigger din yung kanina, nung paggamit niya ng phone kasi baka yun yung iniisip nila na rason kung bakit siya nagkakamali kasi nga panay siya phone. So, ayun, nakakalungkot lang kasi nga hanggang Friday na lang siya. Tinanggal na siya sa trabaho. You know what guys, kung ako yun, iiyak ako kasi nga, mababaw lang yung luha ko kapag may nasabi sa akin na hindi ko nagustuhan or
Yan, nasaktan na ako and then, ano na, ang bilis tumulo ng luha ko. Tapos sabi ko, wala akong ibang sasabi sa kanya, sabi ko, oh, that's bad news, sabi ko sa kanya. Sabi niya, it's okay. Makahanap naman daw siya ng bagong trabaho. Pero kasi guys, may napapansin din ako sa kanya. Ano siya, kumbaga kasi nga diba, kapag nagtatrabaho kami, magkatabi kami ng station. So, ano siya, mabagal siya magtrabaho ba? Like, parang ano lang, chill-chill lang yung paggilos niya. Yun din yung napansin ko. Wait lang. So, ayun guys, so, yun yung yung kwento ko sa inyo. So, yun yung nangyari ngayon guys. Hindi ko alam kung papasok ba siya sa work. I think hindi na siya papasok kasi napansin ko kanina parang wala siya sa mood. So, ayun. Nakalungkot lang. Kasi siya lang yung baga parang naging close ko sa trabaho. So, lesson learned na yun sa kanya na dapat hindi mag-cellphone kapag oras ng trabaho. Kasi nga, hindi talaga maganda. Kung hindi ko siya tinanong, hindi ko malalaman na hindi na siya papasok sa Friday. Tapos yung oras na pagtawag sa kanya, malapit ng uwian. Mga 10 minutes na lang, uwian na namin. Saka siya tinawag sa meeting. So, ayan guys, yung yung kwento ko sa inyo. Para ko lang kayong kamarites. Nandito kayo kasi nga nakikimarites din kayo. So, ayan guys, gagawa ko ng ng kwek-kwek. So, ito na yung yung mixture. Meron ako ditong biniling garlic powder. So, yung tawag dito guys, yung garlic noplok. Noplok. Ayan. Ay, hindi pa bukas. Nabili ko to sa Turkish store. So, diba sabi ko sa inyo, gagawa ko ng pansit. Magluluto ko ng pansit. Pagpunta ko dun sa store, tatlong store na yung yung pinasukan ko kasi nga naghahanap ako ng repolyo. Wala silang repolyo. Hindi ko lang bakit sila walang repolyo. Kaya, i-cancel ko na lang yung pansit. Bumili na lang ako ng patata. Tapos, magpiprito ako ng manok. So, yun yung, namin kakainin. Pero ito, ako. Lagyan ko lang ng tubig. Ito siya. Mag-alas 4 na. Ang bilis talaga ng oras. Uwian namin, mga 2:30. Tapos, nag-bike ako. Sumunta ako ng store. Para akong half-time housewife and half-time work. So, hindi lang pagtatrabaho, pati din yung pag-aasikaso sa sa asawa. Pero at least, isa lang yung aasikasuhin ko, kaming dalawa lang. Kasi wala pa naman kaming anakis. Pala guys, yung nationality pala guys ng friend ko is siya, African. Pero siya, Dutch citizen na. Pero galing siya ng Africa. So, ito na siya guys, tapos na. Hindi lang sobrang ka-orange. Ano lang yan. So, ayan. Tapos na yung mixture. Hayaan lang natin para siya umalsa. Kasi nilagyan ko siya ng yeast. So, babalat ako ng ng itlog, pugo kasi nga. Tapos na. Kumulo na. Change plan guys. Instead na magluluto ako ng pritong manok,
Aadobohin ko na lang. Kasi nga, pauwi na si Mister. Hindi pa ako nakaluto. Malapit na din mag alas 5. Kanina alas 4, ngayon alas 5 na. Parehas lang din naman na kainin. Nadamihan ko lang ng patata kasi nga hindi magra-rice si husband. Yung ibang yung ibang 12 egg, ihalo ko din sa adobo. So, ayan. Ganito lang yung pagkahiwa ko para madaling maluto. Siya. Ito lahat yung patata. Ang dami. Ito naman yung manok ko. Nilaga ko muna siya kasi nga frozen. Nakalimutan kong tanggalin sa freezer. So, ayan. Gusa lang na ako. 12 egg. Babalatan ko na siya. Check ko lang yung microphone kung meron pa bang sounds. Baka hindi nakakonect. Diba sabi ko sa inyo, nasira yung yung mic. Tapos, tinry ko ulit guys. Pinatuyo ko siya. Pinainitan ko siya sa araw. Magdamag. And then, kinabukasan, tinry ko siyang ilagay sa phone ko. Bumana. Ang tibay nitong boya. Nabili ko pa ito sa Pinas. Nung nagtitiktok ako. Nung TikTok selling ako kasi nga dati nagbibenta din ako ng mga ng mga product. Tapos nakaka-receive din ako ng mga pre-sample. Tapos ayun, nire-review ko. Medyo mahirap siyang balatan. Nilagay ko naman siya sa malamig na tubig. Ito na yung itlog. Alam niyo ba guys, naalala ko. I think kahapon yun nung kumain ako sa kantin. So, nakaupo ako dun sa unahan. And then, yung isang guy, umupo din siya sa tabi ko kasi nga wala ng ibang upuan. Tapos, pag nagun ko, nakita ko yung plato niya. Ang daming nilagang itlog. Parang half tray ng itlog yung kakainin niya. Gusto ko sanang tanungin, maubos mo yan? Grabe, half tray na egg yung kakainin niya. Pero ko sa kanya, maglalaga na lang ako. Madali lang naman siyang lutuin. Papakuluan lang. And alala ko yung sinabi ni husband. Sabi niya, the way daw ako magluto, para sa kanya daw luxury food na daw yung ginagawa ko. Kasi nga, nag-spend ako ng time para lutuin yung dishes na gusto kong lutuin. Kasi yung mga tao dito guys, lalo na kapag isa ka lang sa buhay, like single. Alam niyo ba yung ginagawa nila para kumain? So, hindi sila nagpe-prepare gaya ko. Yung mostly na kinakain nila is yung mga processed food. Kaya madami sa tindahan yung mga processed food. Yun yung binibili nila kasi nga, iinitin na lang. And then, pwede nang kainin. Tapos ako, grabe yung prepare ko. Inaabot ako ng 2 hours minsan bago maluto yung food. Kaya sabi ni husband, itry ko daw mag-adjust. Huwag daw ako magluto ng ganito kasi nga, lalo na, dalawa na kami na trabaho. And kung magluluto ako ng ganyang katagal, wala na akong pahinga. Yun yung sabi niya. Kailangan ko ng mantika. Yes. Manok. So yun guys,
So, ito na guys yung kwek-kwek. And ito yung aking sausawan. Wala akong pipino. Wala lang to sibuyas na may suka. So, let's take a bite. Sobrang init. Ang sarap, guys. Lagyan natin ng sibuyas. Try pa natin isa. Gawa din kayo guys nitong kwek-kwek. Ang dali lang. Kahit anong klase ng itlog. Ito na guys, oh, yung adobo. Papatuyuin ko lang siya para kumapit yung sabaw. Guys, luto na yung aming ulam. Meron akong tirang rice kagabi. So, yun yung kakainin ko together with this adobo. Pero si husband, ito lang patata tsaka So, ayan. Tuyo guys yung sabaw. Medyo nagmamantika. So, ito siya. So, hintayin ko na lang si husband.